malinaw na meron pala talagang propaganda na hinire, na troll, na laban para siraan ang Duterte. At isa na nga dito yung paninira laban kay VP Sara. Nakita natin yung pinaggagawa nila sa Quadcom, sa Tricom, Panay Duterte. Eto, nahuli yung troll talaga. Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tangco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Banned na ng OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na Disrupting Malicious Uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tangco o mas kilala bilang Jager Tangco. Kilala rin si Tangco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang nilabas noong June 5. Well, hindi naman na yan kataka-taka, no? Kasi bago election, in-interview siya at tinanong siya ukol sa troll na ito. At sabi niya, magbanggit ka ni isa kung meron daw. Organic, it's not Find true. me one. Find me, show me one. One, just one. You know, yung sinasabi ng trolls, thousands, so hanapan mo ako ng isa. Just one, find me a troll. What you're That's saying working is for us. they can't. Pero pagkatapos ng eleksyon, umamin din naman. ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. What's worse, base dito sa interview ko dito sa former staffs nitong si BBM, ay umamin din sila na meron naman talagang troll. At pinangalanan nga ni BBM yung tatlong yon
At eto na nga. Trolls, since sabi niya ganun, may bidyong nag-surface na ganun eh. Sige po, go ahead. Ako, kasi doon sa video na nag-surface na yon, 3 names were mentioned. Tama ba? Yun ba yun? Yun yung Emerald. yun yung organic team niya. And I would like, I sincerely believe na it was a joke. It was, people should have gotten na sarcasm yun. Dapat ganun. So, nagkaroon ba ng trolls that time? I'd like to say na yes. But, hindi sila organic. And we have to define ano ang trolls. So, yes, actually, true. We also need to define kung ano ang trolls. Bakit kinailangan ng trolls? It's not that walang nangyaring ganun, pero meron nangyaring ganun. Na may basbas din naman nung nasa taas. And compartmentalized kasi, pagka may task sa'yo, lalo kung medyo sensitive, ikaw lang nakakaalam nun. And yung nag-uutos sa'yo. So, hindi medyo mailang ka rin or aware ka rin na dapat hindi mo i-share sa kasama mo sa team. 3 names na na-mention ay mga USEC na ngayon. Ang sinasabi na trolls ay yung mga vloggers na kinuha nung 3 names na binanggit, which is kami dati, sabi niya. Yes, true. And those people we also treated as our, friends and colleagues back then. They were organic to him since, I believe, 2016. Back then, I don't know, aywan ko lang I'd like to believe what my heart is telling me. Kasi nakilala ko naman din yung tatlong yun. Therefore, hindi na ako magtataka na itong nahuli na troll na ito, ang nasa likod nito ay walang iba kundi yung presidente ngayon. Kasi ganun ang galawan niya since 2015. Nag-hire ako ng libo-libong troll. Kay joke man yun, kay sarcasm man yun, pero kitang-kita naging USEC nga yung tatlong yan. So galawan talaga ito dahil alam natin, bihasang-bihasa na, expert na po sa galawang propagandang ganito ang Marcos na ito.